Ang mga hayop tulad ng ibon, isda at iba pa ay malayang namumuhay sa ating paligid. Malayang makakalipad ang mga ibon sa iba't ibang bahagi ng lugar, ang mga isda naman ay malayang nakakalangoy sa iba't ibang bahagi ng dagat. Marami din mga hayop ang malayang makakatawid kahit saang bahagi ng mundo. Ngunit alam mo ba na mayroong isang bahagi sa mundo na humati sa uri ng mga hayop at walang mga hayop o ibon ang makakatawid dito? Ang lugar na ito ay tinatawag na Wallace Line o Wallace's Line na isang funnel boundary line na iginuhit noong 1859 ng British naturalist at explorer na si Alfred Russel Wallace, at pinangalanan ng English biologist na si T.H. Huxley na naghihiwalay sa biogeographical realms ng Asia at Wallacea, isang transitional zone sa pagitan ng Asia at Australia na tinatawag ding Malay Archipelago at ang Indo-Australian Archipelago. Sa kanluran ng linya ay matatagpuan ang mga organismo na may kaugnayan sa Asiatic species. Sa silangan, naroroon ang pinaghalong mga species ng Asian at Australian na pinagmulan. Napansin din ni Wallace ang malinaw na paghahati na ito sa parehong mga mammal sa lupa at mga ibon sa kanyang paglalakbay sa East Indies noong ika-19 na siglo. Ang linya ay dumadaan sa Indonesia tulad ng Makassar Strait sa pagitan ng Borneo at Sulawesi at Celebes, at sa Lombok Strait sa pagitan ng Bali at Lombok kung saan ang distansya ay kapansin-pansing maliit, mga 35 kilometro lamang ngunit sapat para sa isang kaibahan sa species na naroroon sa bawat isla. Nagdulot ang mga iyon ng paghihiwalay ng iba't ibang pangkat ng taxonomic sa mga isla sa kasalukuyan na medyo malapit sa isa't isa. Ang linya ni Wallace ay isa sa maraming mga hangganan na iginuhit ng mga naturalista at biologist mula noong kalagitnaan ng 1800s, na nilayon upang ilarawan ang mga hadlang sa pamamahagi ng fauna at flora ng kapuluan. Hinati ng Wallace Line ang iba't ibang mga hayop kung saan sa kanluran o bahagi ng Asia ay matatagpuan mo ang mga hayop tulad ng mga elepante, malalaking pusa, at mga mammal na may kuko at primates. Samantala sa silangang bahagi ng Asia at Australia ang mga wildlife ay mas natatanging Australasian, kabilang ang isang malaking marsupial, monotreme, cockatoos at ratite o mga malalaking ibon na hindi lumilipad tulad ng imos at cassowaries. Mahigit kumulang 35 kilometro lamang ang pagitan sa dalawang lugar ngunit walang mga hayop ang nakakatawid dito na naging palaisipan sa mga scientist. May ilang mga teorya na nangyari ito dahil ayon sa mga mananaliksik ngayon, ay naniniwala na ang hindi pantay na distribusyon ng mga species sa buong Wallace Line, ay sanhi ng matinding pagbabago ng klima, na nagre-resulta mula sa tectonic activity mga 35 milyong taon na ang nakalilipas, nang humiwalay ang Australia sa Antarctica at bumagsak sa Asia at ipinanganak ang Malay Archipelago, kaya dahil dito ay nahati ang iba't ibang uri ng mga hayop sa bawat lugar.